So, punta na tayo dito mga kaloy dito sa kaso ni Duterte. So, November 30, mag-umpisa pa. Kaya ang daming nanggigigil. Kasi parang nagdadrag mga kaloys yung kaso niya. Di ba sabi ko nga sa inyo mga kaloys, nung nag-analyze tayo dun sa mga kaso sa ICC, yung pinakamabilis ay 8 years. So, you have to add 8 years dun sa age ni Duterte. Yun yung mabilis so far. Pero yun na nga, sa takbo ng trial, do you think before mag-88 si Duterte ay matatapos na kanyang case? Diba yun yung ano natin katanungan. So, eto mga kaloysa, mayroon bang effect yung action ni Bato dito sa ICC? Okay, ito sa kaso ni Duterte. Eto po mga kaloys, parang gustong pumaldo nitong mga bagong lawyers ni Digong. You have to take note, 150 million a month. That's a lot of money. Diba? Bakit umalis si Kaufman? Pinaalis ba siya? Right? Or wala ng tiwala ang Duterte? Diba? So, eto mga kaloys, parang ang dating kasi ay parang pinapatagal mismo. Okay? Sinusubukan ulit ng bagong lawyers ni Duterte itong kung fit ba si Duterte sa trial. Di ba in-explain ko na sa inyo mga kaloys? Mas gustuhin nila na hindi na fit si Duterte para hindi na magtuloy yung kaso. Hindi na mabubulgar sa buong mundo kung anong pinagagawa ni Duterte dun sa kanyang war on drugs. Di ba? Kinumpara na po natin yung war on drugs ni Marcos Sr. at saka war on drugs ni Duterte. Sino ba ang nasa tama? Sino ba ang may due process? Syempre yung kay Marcos Sr. Di ba? Wala namang AJK sa ibang bansa or tukhang sa ibang bansa, lalo na sa first world. Kasi lahat po may due process. Okay? So yung mga DDS abroad, pagpatuloy nyo yung pagiging tanjay nyo o panatiko nyo. Di ba? Nasa abroad kayo, wala namang AJK dyan. Right? Pero nag-enjoy kayo sa abroad. Tapos gusto nyo na tangkilikin yung style ni Duterte. Diba? Pareho naman ang objective eh. Diba? Labanan ng droga. Kaya lang, mali yung pamamaraan ni Duterte. Kaya ngayon, ayan siya sa ICC. Okay? Sobrang linaw po. So, ayan. Ang ating reaction dito sa Duterte sa ICC. So, 6 months from now pa. Okay? Yung trial. So ang katanungan ngayon, sa tingin mo makakalabas ba si Duterte na buhay? Right? Sa ICC. So sa takbo ngayon mga kaloys na parang napopostpone, 'di ba? So dito pa lang nakikita na natin na talagang tatagal pa ito. At yun na nga, hindi kaya ay inaantay? Okay? Hindi kaya nag-request ang defense or ang prosecutor or prosecution team na wait, kailangan natin makuha yung iba. Okay, kailangan natin makuha si Bongo o yung nakalista pa na magkakaroon ng warrant of arrest. Hindi kaya may deadline? 'Di ba? Kasi balita-balita mga kaloys na parang may pinaspa-submit ang prosecution ng mga witness sa August, okay? 2026. Hindi kaya August ang deadline? Kaya na-frustrate na itong si BBM sa kay Junvic Rimulya dahil nga, yun na nga, muntik nang makuha itong si Bato hindi inaresto ni Junvic. 'Di ba? Kahit nagsabi ng ICC na totoo yung warrant of arrest, 'di ba, nahawak ni Trillanes. Na November 25 pa pala, 2025, ay na-issue na yun. So tama yung sinabi ni Boying. Okay? Na mayroon na talagang warrant of arrest si Bato. Bakit kailangan nilang i-announce? Kaya yun, nagtatago si Bato. Diba? So, ibig sabihin nun ay mukhang BFF itong Rimulya Brothers sa mga Duterte na mamangka sa dalawang ilog. So, posibleng traitor rin si BBM. Diba mga kaloys?